like father, like son, sa kaayusan at kaligtasan ng lansangan. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat maramdaman ng mga Pilipino na ligtas sila. Ito ay sa pamagitan ng pinaigting na police visibility sa buong bansa. Muli ring iginiit ng Pangulo ang planong i-centralize ang emergency services para maipatupad ang 5-minute response time, lalo na sa urban areas. Launching ang programa ng Police Visibility Program ng PNP. People must feel safe. People must feel that the police are protecting them. People must feel that their communities are safer than before. May reklamo ka pa ba? Ibang estilo pero parehong Marcos. Sa panahong muling nababalot ng agam-agam ang sambayanan, krimen, droga, disiplina sa trapiko at kawalan ng tiwala sa otoridad, tila isang flashback ang kasalukuyang kaganapan. Bumalik ang alaala ng isang pamahalaang matatag at mahigpit. Ngunit ngayon, hindi na si President Ferdinand Marcos Sr. kundi ang anak niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagtatakda ng tono. 1974, disiplinang curfew ng ama. Noong 1974 sa ilalim ng batas militar, umiiral ang curfew mula 8 p.m. hanggang 5 a.m. Isang makapangyarihang hakbang na nagpapatahimik sa lansangan noon. Walang gala, walang lasing, walang krimen. Tahimik, mapayapa at puno ng takot at paggalang sa batas. Para sa ilan, ito ay isang pagkitil sa kalayaan. Para sa iba, ito ang simula ng disiplina. Fast forward, 2025, 24/7, police visibility sa ilalim ni Marcos Jr. Ngayon, hindi curfew ang sagot kundi presensya. Sa ilalim ng pamumuno ni Marcos Jr., patuloy ang pagtaas ng police visibility 24/7. Checkpoint dito, ronda doon, ngunit mas lalo pa itong pinaigting sa pag-upo ng bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III. 3-minute emergency response time, walang palusot, walang antala. Sa isang formal na turnover ceremony sa Camp Crame na pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos, ipinangako ni Torre ang isang patakarang magbabago sa seguridad ng bawat kanto. Tumawag ka ng pulis, darating sila sa loob ng 3 minuto. Ito ang 3-minute response time, hindi lamang isang benchmark kundi isang lifeline. Ipinatupad niya ito noon sa Quezon City Police District at ngayon ay magiging pambansang pulisya sa mga paunahing urban areas. Lalakad kami sa kalsada, pupunta sa mga palengke, eskwelahan at komunidad. Kung saan kami kailangan, mararamdaman ninyo na ang pulis ay naroon para sa inyo, ani pa ni Torre. Kasama rin sa kanyang mga reforma ang 8-hour shifts para mas maraming pulis sa kalsada at mas maayos ang work-life balance. Pag-deactivate ng ilang police community precincts na nagiging tambayan lamang at mahigpit na accountability para sa mga abusadong pulis. Isama pa dito ang modernisasyon ng anti-cybercrime units. Hindi niya rin palalampasin ang mga tamad o walang pakialam na pulis. Kahit hindi pulis, trabaho yan. Tulungan mo pa rin ang tao. Iyan ang trabaho mo. Iba ang estratehiya pero pareho ang intensyon. Kung ang ama ay gumamit ng takot, ang anak ay gumagamit ng sistematikong presensya. Kung ang ama ay nagpataw ng curfew, ang anak ay nagtatayo ng 3-minute promise. Ngunit ang layunin ay isa, kaayusan, kaligtasan, disiplina. Sa mga panahong mas kailangan ng tao ang kapanatagan, hindi sapat ang presensya lang sa papel, dapat nararamdaman sa kalye. At iyan ang tinatrabaho ngayon ng pamahalaang Marcos Jr. Huwag maliitin, Marcos pa rin yan. Kung sa tingin mo'y mahina, mag-isip ka muli. Ang mga hakbang na ito ay hindi basta-basta. Ang tatak ng Marcos ay bumabalik sa lansangan, hindi sa pamamagitan ng martial law, kundi sa matinding reforma at lideratong may tapang at disiplina.
Kapag may gulo, may pulis. Kapag may problema, may responde. Kung ikaw ay pasaway, may multang kaakibat. Kung ikaw ay mamamayang masunurin, may kapayapaang kaakibat. Like father, like son, iba ang panahon, iba ang pamamaraan, pero pareho ang mensahe. Huwag kang magulo sa kalsada. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Mateo 24 verse 42. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Sa panahon ngayon, kaibigan, marami ang naghahanap ng kaayusan, disiplina at kapayapaan. May mga lider tayong sinusubaybayan, may mga batas na pinaiiral para sa kaligtasan ng lansangan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang katotohanan hindi dapat malimutan. Darating ang ating Panginoon Hesus. Maaring 24/7 ang presensya ng pulisya. Maaring may curfew noon at may 3-minute response time na ngayon. Ngunit walang makakatalo sa pagdating ng tunay na hukom. Ang ating Panginoon Hesus ang hari ng mga hari. Pero kahit gaano pa kaorganisado ang gobyerno, kung ang puso natin ay hindi handa, baliwala ang kaayusan sa labas kung may kaguluhan sa ating kalooban. Therefore, ang panawagan ng ating Panginoon Hesus ay ito: magbantay kayo, hindi lang sa pulis, hindi lang sa krimen. Magbantay kayo sa sarili ninyong kaluluwa. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Pwede ngayong gabi, pwede sa gitna ng katahimikan o sa gitna ng kaguluhan. Ang tanong, kaibigan, handa ka na ba? Huwag tayong masyadong umasa sa tao para sa tunay na kapayapaan. Si Kristo lamang ang tunay na tagapagligtas. Hindi sapat ang curfew, batas o visibility ng pulis kung si Jesus ay hindi nakikita sa ating buhay. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kaming maging handa araw-araw para sa iyong pagbabalik. Nawa po ang banal na Espiritu po ninyo ang sumaamin. Linisin niyo po ang aming puso at itama mo ang aming landas. Hindi po namin nais abutan na kami po ay natutulog sa pananampalataya. Nais namin pong matagpuan yung tapat na maging mapagbantay po kami at patuloy na naglilingkod sa iyo. Ikaw ang aming kaayusan, ikaw ang aming kaligtasan, O aming Panginoon Hesus. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan. At salamat po, O aming Panginoon Diyos, sa pagkikinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.